An amazing production. Kung hindi tayo kikibo, sino ang kikibo? Kung hindi tayo kikilos, sino ang kikilos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Oh anak, ba't napatawag ka? May problema ba? Nay, kaya po ako nakatawag kasi nalilito po kasi ako. Ano po ba yung ibig sabihin nung pinalabas lang kamakailan sa telebisyon? Anong ipinalabas ba ang tinutukoy mo? Yung ano po, kung hindi tayo kikibo, sino ang kikibo? Anak, ang mga katagang iyong napanood sa TV ang mismong hamon ni Abraham Dito Sarmiento Jr. na inathala niya sa masa noong kapanahunan ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Hamon? Bakit po siya naghahamon, Nay? Sino po ba si Dito Sarmiento at ano ang ginawa niya sa panahon ni Marcos? Mahabang salaysayin, ngunit batid ko naman na nais mong malaman, kaya sasabihin ko sa'yo. Sandali lamang anak hahanapin ko muna ang aking kodigo. Sige po, Nay. Ayun, nahanap ko na. Ang sabi dito, si Dito Sarmiento ay isang matapang na mamamahayag noong araw. Bakit po siya naging matapang? Kaya siya naging matapang dahil hindi siya natakot na kalabanin si Marcos. Noong si Marcos pa kasi ang presidente ng Pilipinas, kontrolado niya ang media. Gabi noon ay 23 ng Setyembre taong 1972, nagpatupad si Marcos ng martial law sa Pilipinas na nakasulat sa Proclamation No. 1081. Marami siyang pinasara ng mga pahayagan, istasyon ng TV at radyo, maging magazine. Kung bibilangin natin, mayroon siyang 7 TV station, 16 na national daily newspaper, 11 weekly magazine, 66 na community newspaper at 292 radio stations na ipinasara noong kasagsagan ng martial law. Hindi lang yun, ipinasara niya rin maging ang Meralco, PLDT at 3 existing Philippine Airlines. Marami na siyang pinakulong ng mga periodista at ang tanging naiwan lamang na malaya at bukas na mga pahayagan noon ay ang 3 news outlet na pabor sa rehimen ni Marcos. At ito ang Daily Express, TV Channel 9 at Canlaon Broadcasting System na mas kilala bilang KBS. Hindi gusto ni Dito ang pagmamalupit at pagpapatahimik ng Marcos sa mga mamamahayag noon, kaya siya naglabas ng hamon kahit ito pa ay delikado upang mahikayat niya ang karamihan na kailangan nilang kumilos para sa isang malayang pamamahayag. Napakalupit pala ni dating Pangulong Marcos, pero mabuti na lang matapang si Dito. Ano po ba nangyari sa kanya pagtapos niya may labas ang hamon? Wala pang 2 linggo simula na inilabas niya ang hamon sa isang editorial ng Philippine Collegian, ang student paper ng UP Diliman ay inaresto agad siya at inakusahan nagpapakalat ng mga propaganda material para kalabanin ng gobyerno. Bawal kasi kalabanin ang gobyerno noon dahil nakasad iyon sa batas na pinatupad at pinirmahan ni Marcos. Ang mapapatunayan na kumakalaban sa gobyerno ay agad nahahatulan ng reklusyon perpetua o ang masaklap, baka paslangin pa. Reklusyon perpetua? Ano po ibig sabihin nun, Nay? Ano po iyon? Ang reklusyon perpetua ay isang Spanish word na kung isasalin natin sa wikang Pilipino, ang ibig sabihin nito ay permanenteng pagkakabilanggo. Ang reklusyon perpetua ay isa sa mga uri ng hatol ng pagpapakulong sa Pilipinas na mga mapapatunayan na lumabag sa saligang batas. Okay, pero Nay,
Matanong ko lang po, ano po ba nangyari kay Dito matapos siyang maaresto? Si Dito ay ikinulong sa loob ng 7 buwan sa Port Bonifacio at kalaunan ay inilipat din sa Camp Crame kung saan siya naman ay naka-isolate sa loob ng 2 buwan. Hindi naging maganda ang sinapit niya sa loob ng kulungan. Nanghihina siya at nagkakasakit ng hika. At ang masaklap, hindi siya tinutulungan na may ipagamot ang sarili. Siya ay namatay sa atake sa puso mahigit 1 taon matapos siya makalaya at ang nasa ika-27 gulang na nang mabawian ng buhay. Kaawa-awang Dito. Siya lang po ba yung naglakas loob na kalabanin ang pamamahala ni Ferdinand Marcos dati? Hindi lang si Dito Sarmiento ang nag-iisang journalist na kumalaban sa gobyerno noon para ipaglaban ang tamang pamamahayag dahil marami sila hanap. Sa kabuuan, sila ay 316 katao at ang mga pangalan nila ay nakaukit sa bantayog ng mga bayani sa lungsod ng Quezon City. Ay talaga po, nakakatuwa namang malaman na kahit mga yumao na sila ay inaalala pa rin sila ng bansa. Maaari po ba, Nay, na magpangalan ka pa po ng ilang mga tao na may malaking ambag sa kasaysayan ng pamamahayag dito sa Pilipinas? Kung yan ay iyong nais, pagbibigyan kita. Magsimula tayo kay Esther Teray Razabal Quintanar. Nagsimula siya bilang isang editor-in-chief ng Barsitarian, ang student paper ng Mindanao State University. Matapos siya makagraduate sa kolehiyo, nanilbihan siya sa universidad sa loob ng 10 taon bago siya nagpasyang umalis dahil sa banta ng seguridad na hatid ng martial law. Pero hindi naglaon, si Teray ay naging editor ng Mindanao na isang underground protest publication noon. Ang layunin ng publication na ito ay ang magbigay ng kaalaman sa komunidad ng Mindanao patungkol sa katotohanan ng martial law. Ngunit sa kasamaang palad, noong November 1983, sakay ng MV Cassandra, siya ay kasama sa mga namatay nang ito ay lumubog at hindi na natagpuan ang bangkay kailanpaman. Si Jacinto Jack de Chavez Peña naman ay nakapagtakos ng kurso AV Journalism sa UP Diliman noong 1975. Siya ay isang kritiko ng pamamahala ni Marcos sa isang underground newspaper. Isa rin siya sa mga editor ng Balita ng Malayang Pilipino at Liberation na tumutulong na palawakin ang kaalaman at kausayan ng mga news correspondents, mga reporter, at mga manunulat ng underground propaganda network. Si Peña ay sugatang hinuli at tinorture ng mga sundalo na nakipaglaban sa NPA noon sa Gataran, Cagayan Province. Binawian siya ng buhay noong November 11, 1979 sa edad na 30. Dumako naman tayo kay Joaquin Chino Roses na isang publisher ng pinakamalaki at pinakasikat na pahayagan na isa sa pinasara ni Marcos noong kasagsagan ng martial law, ang Manila Times. Si Roses ang nangungunang mangolekta ng 1 milyong pirma ng masa upang makumbinse si Corazon Aquino na tumakbo bilang presidente sa susunod na halalan na siyang kakalaban at tatapos sa rehimen ni Marcos. Dahil sa kanyang ginawa, si Roses ay maraming beses na inaresto ng mga tauhan ni Marcos. Si Jacobo Amotong sa kabilang banda ay isang news publisher na nagsusulat ng mga artikulo na kritikal sa kapanahunan ni Marcos. Naisiwalat sa nasabing artikulo ang pagkakasangkot ng mga militar sa illegal gambling at extortion, mga kaso ng pagpaslang at military bombing sa komunidad. Kasama rin sa mga naisulat ang mga apela ng ilang political detainees. Setyembre ng taong 1984 nang siya ay inambush ng mga militar. Yun pa naman sana ang araw na isasailalim siya sa fact-finding mission para maglabas ng report patungkol sa pag-aabuso ng mga militar sa mga mamamahayan ng Zamboanga del Norte Province. Grabe, Nay. Ang hirap pala ng dinanas ng mga mamamahayag noong araw. Nais lang naman nila magbigay ng tama at napapanahong balita na makapagbigay alam sa taong bayan. Pero pahirapan pala noon dahil kalaban nila ang gobyerno. Sa maling hakbang lang, maaari nilang ikamatay. Kaya saludo talaga ako sa mga journalist noon na walang takot na nagbigay ng serbisyo sa mga tao sa pamamagitan ng pagbabalita. Hindi lang dapat ang mga journalist noon ang dapat mong saluduhan na kundi maging ang mamamahayag din ngayon dahil inilalagay nila sa peligro ang kanilang sarili para lamang tayo ay pagsilbihan.